Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Ame. Straight po ako pero may karanasan na rin po ako sa bakla. Nagpapalantak po ako, tulad po ng aking naririnig dito sa channel mo. Kapalit ay pera, pandagdag po ng budget. Maaga po akong nakapag-asawa, Kuya E. 17 years old pa lang ako nang ako ay nakabuntis at nang nasa tamang edad na ay nagpakasal. Siguro nga yun nga ang dulot ng kapusukan. Sayang daw ako kasi gwapo pa naman at matalino din. Marami din kasi ang nawiwili noon na mga bakla sa akin. Madalas may mga manliligaw sa akin noon pero syempre secret lang na relasyon. Do kasi kapag ikaw ay may kasama na Becky, alam na rin talaga na may something sa inyong dalawa. Akala mo'y kasamahan ka lang pero super lantak na sila sa aking paps kapag kami na lang. Magaling sa paglantak mostly ang mga bakla at talaga nga namang mawiwili ka rin talaga lalo na kapag may kapalit na pera. Aba, sayang din naman po ang katas kung hindi ka maniningil. Ginagatasan ka ay ganun ka rin dapat sa kanila. Pero sa mga nakilala ko, ang pinakagalante ay ang pamintang si Chevy. At hindi lang siya basta-basta, Kuya E. Nung una medyo nag-alangan ako nang i-approach niya ako. Akala ko kasi scammer. Paano ba naman? Lalapit siya sa akin at tatanungin ako kung may pinagkakakitaan daw ba ako. Sabi ko, hindi pa po ako nagtatrabaho dahil 16 years old pa lang ako noon. Sabi niya sa akin, pwede naman akong magtrabaho nang hindi pumapasok. Scam na scam pakinggan. Pero pinaliwanag sa akin ni Chevy na naghahanap daw siya ng lalaking pwedeng maging boyfriend. Sinabi ko kay Chevy, hindi kasi ako nakikipagrelasyon tulad ng iba na may feelings. Sabi sa akin ni Chevy, hindi raw naman kailangan with feelings. Kaya daw niyang ibigay anuman ang gusto ko dahil hindi ako agad makukuha. Sa ganon, hinamon ko siya na ikuha ako ng latest na iPhone that time. Sinama niya ako sa mall. Cash binayaran. Nagulat ako kasi nga kapag may Becky mura nga pinapatos ko. Yun pa kaya nabigay agad ang hilig ko. Real talk lang naman, Kuya E. Kailangan ng pera, pakinabangan, mabait naman din si Chevy. May franchise po sila ng isang kilalang fast food chain at pati supplier din po sila ng soft drinks. Hindi rin naman masyadong demanding si Chevy. Basta ba, free ako sa mga gala, isasama niya ako. Alam din niya na may girlfriend ako, Kuya E, na syempre, kapag bebe time, out muna ako sa kanya. Ang gawain ko naman kapag kami lang ni Chevy, basta hihiga lang din ako at ginagawa lang niya lahat ng gusto niya. Hindi siya yung L lang kasi parang dinadama niya ang bawat ginagawa niya sa katawan ko. Kahit sa paglantak, para niyang dinadasala ng paps ko. Well, na-enjoy ko naman pero yun nga, hindi kasi talaga ako nakakadama ng pagmamahal. Tipong hanggang dun lang talaga ako sa ganoong relasyon. Nawala namang reklamo si Chevy. Minsan na rin kinausap ako ni Chevy kung sana lang daw marunong ako magmahal. Kahit ano raw ay maibibigay niya sa akin. Pero sabi ko sa kanya, mag-aasawa at mag-aasawa ako. Maiiwan at maiiwan kita. Kaya sana wag na niyang ipilit ang hindi talaga ukol. Sinabi sa akin ni Chevy na pipilitin daw niya basta sana daw wag pa rin akong umiwas sa kanya, lalo na sa pagdating ng panahon na mag-asawa na ako. Nakahanda raw siyang tumulong sa akin sa lahat kahit ano pa mang paraan. Ewan ko nga ba, Kuya E, pero hindi ko alam kung ganun lang talaga ako, na hindi talaga ako makaramdam ng iba sa kapwa ko lalaki. Pero ganun pa man, pilit namang iniintindi yun ni Chevy. Basta sa paraang kapag kami lang dalawa,
ay may sweetness siya o mas may gusto siyang ginagawa sa akin. Basta ganun pa rin naman ako. Hihiga lang at bahala na siya. 17 years old na nga po ako nang mabuntis ko ang girlfriend ko. At bilang wala pa sa tamang edad o isip ng pagpapamilya, nanatili ako sa pakikisama sa aking mga barkada. Gastador at umaasa talaga ako kay Chevy na noong mga panahon na yun ay may inuuwian ding na kondo. Doon kami minsan nagiinuman ng tropa. Sobrang bait ni Chevy. Talagang bigay luho ko, Kuya E. Lalo na kapag pumasok ako sa kanyang loob. Gustong gusto niya yon. Pinapasok pa niya ako sa kanilang business bilang cashier para daw hindi mahalata na bakit ako nagkakapera nang wala naman akong trabaho. Ipinasok niya ako. Sa sobrang bait ni Chevy, pati sa panganganak ng girlfriend ko na cesarean siya na rin ang halos gumastos. Kuya E, hindi naman ako yung super gwapo pero masasabi ko na sa tao siguro talaga may masasabi ka na loyal sa'yo kahit hindi mo siya mahalin. Dahil sa maniwala po kayo at hindi, till now po, kahit po may binata na akong anak ay nandyan pa rin si Chevy. Bihira man kaming magkita ay gusto pa rin daw niya ako maging katawan ko kahit hindi na tulad ng dati. Marami raw bata, mas fresh sa akin, nakakatikim na rin siya. Pero iba raw sa akin na sabihin o kung tawagin niya ay first love niya. Ninong po siya ng panganay ko, Kuya E, at kilala siya sa family namin. Walang masama ang kumapit sa bading. Basta hindi mo naman sila ginagawa ng masama at nasa maayos din ang pag-uusap. Huwag po silang lokohin. Okay, isa na naman to sa mga kwentong mga straight na pumatol sa bading para sa pera, no? Nakakatuwa lang din kasi may mga kwentong ganto na kumbaga sabi mo nga real talk, no? Kumbaga hindi ka nagdadalawang isip o hindi ka nagdalawang isip na ikwento ito sa kabila ng mga kumbaga mga nangyari lang na ikaw na nga mismo nagsabi na kumbaga ginagatasan ka o so gatasan mo rin sila so magkakaroon ka ng pera pero alam ko naman sa sarili mo na kaya hanggang ngayon kumbaga sabi mo binata na yung anak mo meron pa rin kayong ugnayan. Sigurado talaga ako na napakabait talaga ni Chevy para papasukin mo talaga siya sa buhay mo. And hindi naman ako manghuhusga doon sa ganung sa ganung kumbaga paraan mo ng kung paano mo binuhay din yung sarili mo o parang pinakinabangan yung isang tao, no? Siguro hindi naman din magtatagal halimbawa yung ganung samahan niyo ni Chevy kung hindi rin maganda rin naman yung pakikitungo mo sa kanya, no? Kahit pa gaano kanya kagusto, kung gaano pa siya kabait, kung may masama ka talagang ugali na pinakita sa kanya, syempre siguro hindi naman siya magiging ganun sa'yo. Do alam naman natin na minsan medyo may pagkamartir din, no? Sa mga ganung pagkatao. Anyways, maraming salamat sa iyo, Ame, sa iyong kwento at nakakatuwa na ibahagi mo ito dito sa aking programa at dito po sa inyong paboritong programa. Kaya maraming salamat po at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.